and all my soul's weary. When troubles come and my heart's burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Ngayon sa ating lahat, happy fiesta diyan sa ating mahal na inang si Maria, ang Berhen ng Rosario. And God is good. And all the time, palakpakan po natin ang Diyos. Nais kong umpisahan ng aking homilya sa bandang huli ng ating ebanghelyo na sinasabi, ang sinumang nagpakataas ay ibababa at ang nagpakababa ay itataas. Napakaganda po itong pangungusap na ito. Ito ay nakaugnay, walang iba, kundi sa ating Panginoong Diyos, na sinasabi nga ni Saint Paul sa kanyang Kinuses, that He is the King of Kings, the Lord of Lords, but He humbled Himself and took a form of slaves. Isang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, ngunit binababa niya, is emptying of Himself, at hindi lamang naging utusan, kundi nagiging isang alipin. Imagine, sinasantabi niya ang kanyang titulo, ang titulo ng pagiging hari, para lamang magiging isang alipin. Hindi na bali sa kanya kung magiging isang alipin. Pag isang alipin, inaapak-apakan. Pag isang alipin, tinuturing na, property ka lang. Anong ipapagawa ko sa'yo, gagawin mo yan. Dahil isang alipin. Napakababa niya. Ang dahilan dito, para itulak ang ating karangalang nasira. Ang ating pagiging isang taong nasira dahil sa kasalanan. Kailangan niyang bumaba para tayong nandun sa baba dahil sa kasalanan, may tulak ang ating karangalan. Imagine ano? So napakaganda pala itong pangungusap na ito, sapagkat ang sino mang nagpakataas ay ibababa, ang nagpagbaba ay itataas. May mga kapatid naman tayo na pinupuring-puri yung kaniyang sarili, yung sinasabing self-righteousness, belief sa sarili. Ngunit makikita natin na kung sino yung nandoon sa taas, nandoon yung belief, sino yung belief sa sarili, ay binabababa. Naalala ko yung isang kwento. Hindi lang isang kwento, kung nangyari ito, may mga kapatid tayo na may kapansanan, yung sinasabing mga autism. Nagkakaroon sila ng paligsahan, mga sport fest nila, at dito sa kanilang paligsahang ito, mayroon silang 500 meter run na ginaganap. Ang dami nilang nagpa-participate. At yung kanilang mga magulang, mga kakilala nila, mga relatives nila, nanonood sa paligsahang ito. At nung nag-umpisa na ang paligsahang ito, sumisigaw yung kanilang mga magulang, anak, ikaw sana ang mananalo. Bilisan mo, anak. Pagtibayin mo, anak. At nung nag-umpisa na sila, tumatakbo na, may isa sa kanila ay nadapa. Nakita siya nung isang may kapansanan din, nadapa, nagtigil siya. At yung pagtigil niya ngayon, binabalikan niya, huminto siya, at ngayon, ang ginagawa niya ngayon, hinahawakan niya sa kanyang kamay para itayo. Napansin din ito sa mga iba pang mga katunggali, yung mga may kapansanan na yon. At ang ginagawa nila, nag-stop din sila, nagtigil din.
pagtigil nila, binabalikan nila. At tinutulungan nilang itaas. At yung natayo na nila, naghawak kamay sila ngayon. Naghawak kamay sila para patuloy ang kanilang pagtatakbo hanggang matapos doon, makarating doon sa finish line. At yung reaksyon naman ng mga magulang, yung mga nakapaligid sa kanila, sumisigaw, "Anak, huwag mong gagawin yan. Huwag mong gagawin yan. Kailangan kong ikaw ang manalo. Gagawin mo yung lahat-lahat para manalo ka, anak. Wag yan. Hindi ka mananalo kung ganon." Napakatindi, Pag minsan, may mga bagay na nangyari sa buhay natin, mga simpleng bagay na hindi natin naunawaan. Ngunit, yung mga tinuturing natin na may makaramdaman, sila pa yung nakaunawa. Sila pa yung may puso na handang tumigil at ibangon yung nadapa nilang kapatid. Napakaganda po Kung titingnan natin sa ating Panginoong Diyos, ganun din po, ilang beses tayong nadapa dahil sa ating pagiging makasalanan. Ngunit nandun ang Diyos para ibangon tayo. May isang awitin nga, napakaganda, at bigyan ko ng justice itong awiting ito dahil kung sa pagpatuloy ng ating pagdiriwang natin yun sa kapistahan ng ating mahal na ina, mahambing din po natin ito sa kanyang kapistahan. At walang iba, ang pamagat dito ay "You Raise Me Up." I am down, and oh my soul so weak. When troubles come, and my heart's burden big, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Andito sa koro, napakaganda. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Alam niyo mga kapatid, kung tinitingnan natin ang awiting ito at pagnilay-nilayan, "When I am down and my soul so weary," may mga pagkataon sa buhay natin na down tayo, na para bagang wala na tayong makakapitan pa. Wala na tayong mapupuntahan pa. When troubles come and my heart burden be, nabibigatan na tayo sa buhay. Ngunit napakaganda, sinasabi dito, "You raise me up so I can stand on the mountain." Tinatayo mo ako, binabangon mo ako sa aking pagkadapa para mailagay mo ako sa tuktok ng bundok. Napakaganda. Mga kapatid, bago po ang lahat, titingnan natin ngayon ang buhay ng ating mahal na ina. You raise me up. Diba? Ang kababaang loob ng ating mahal na inang si Maria, ang Berhen ng Rosario. Makikita natin nung sa kasalan sa Kana, nandoon yung kababaang loob niya. Alam niya na nawala na, ubusan na ng bino. Nandoon yung kababaang loob niya, nalapitan ang kanyang anak na si Jesus. "Anak, wala na po silang bino, na ubusan na po." At nung kaunang kapanahunan, ang ibig sabihin ng maubusan ng bino ang kinakasal, nakakahiya ito sa kinakasal. Ibig sabihin, hindi nila ito pinaghandaan. Ngunit si Maria, ayaw niya mapahiya ito makinakasal na ito. Lumapit siya ngayon sa kanyang anak. "Anak, naubusan na po sila ng bino." Anong sabi ng anak niyang si Jesus? "Babae, hindi ko pa panahon." Ngunit hindi nakipag-argue si Maria. Talagang nandoon yung kababaang loob niya. Hindi na siya nasabi, "Anak ka lang,
makinig ka sa akin. Mas makapangyarihan ako sa iyo kasi ina ako, sundin mo ang aking utos. Ngunit nandyan yung kababaang loob ni Maria. Umalis si Maria, ngunit nandyan yung kababaang loob niya na kahit naman yun ang sinasabi ng kanyang anak, susundin pa rin siya. At sinasabi niya doon sa mga naghahanda, no? Naghanda sa kasalang ito, nagsiservisyo doon sa kasalang ito, sundin niyo ang mga sinasabi niya. Hindi pa tapos yan. Nung si Maria, nakabayubay sa taas ng krus ang kanyang anak na si Jesus, saan si Maria? Nandoon sa paanan, nandoon sa kababaan ng krus. Tumitingala sa kanyang anak, na pwede naman niyang, talagang hindi ko na kaya ito, tatalikuran ko ng aking anak. Minabuti niya na nandiyon siya sa paanan ng cross para may magabay sa kanyang anak, para makikita ng kanyang anak na hindi ako iniiwan ng aking ina. Nandyan ang kababaang loob niya. Di ba napakaganda din po ito pag tinitingnan natin sa mga sarili natin? Hindi kaya ito din po ay ating maging gabay sa ating mga panalangin sa kababaang loob ng Maria, kahit hanggang doon sa taas ng krus. Anong nangyayari dito? Nandoon yun sa ating pagrurosaryo, yung assumption, yung inakyat siya sa langit. Dahil sa kababaang loob niya, ngayon siya naman ang tinaas. Naging matagumpay ang kababaang loob ni Maria, siya naman ang tinataas. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, dalawang tao ang binibigyan ng pagpapahalaga ng ating ebanghelyo sa talinghaga na binibigay ni Jesus. Ang isa ay Pariseo, ang isa naman ay publikano. Ang Pariseyong ito ay nagpunta. Silang dalawa nagpunta sa templo para manalangin. Ngunit yung Pariseo, dala-dala niya ang kanyang bayodita. Anong bayodita ng Pariseyong ito? Sabi niya, Panginoon, salamat po. Dahil hindi ko katulad ng mga taong ito, yun unang bayodita niya. Na hindi ka ako katulad ng mga taong ito. Sila ay mangdaraya, magnanakaw, at mangalunya. At hindi pa tapos yan. Tumitingin siya sa paligid, at ngayon nakikita niya isang publikano, sabi niya, hindi ako katulad dyan sa publikanong iyan. Daladalan niya, no? Daladalan yung kanyang bayodita. At pagkatapos dito, sabi pa niya, nag-aalay ako. No? Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanglinggo. At nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Napakaganda. Kung titingnan natin ito, it sounds familiar sa panahon natin ngayon. Na may mga kapatid tayo na involved dito ngayon sa ating hinaharap na matinding issue, itong corruption, na makikita natin na talagang nandoon yung paging self-righteous. Hindi ako din, wala akong kalam-alam dyan. Kayo, nagtuturuan, Para bagang sa panalangin ito, hindi man talaga kinakausap niya ang Diyos. Ang kinakausap niya, yung sarili niya. Kagaya yung mga tao, doon sa kwento ng mga autism na ito, ng karoon ng paligsahan. Gusto ko, anak, na manalo ka. Pag minsan, dahil nagkakaroon tayo ng competition, kahit mali, ginagawa pa rin natin. Hindi natin naunawaan yung mga kapatid natin, nandyan, nakalubog sa matinding baha. Hindi ito naunawaan, hindi na rin naramdaman ang kanilang iyak na sa araw-araw na buhay nila naghihirap. Dahil yun nga, nandoon yung bayodita ko, na ako lang at ako lang. Kompetisyon sa buhay. At ang napakaganda dito, dahil yung isang publikano, anong sabi ng isang publikano? Sabi niya, nandoon nga siya sa malayo at hindi man lamang makatitig sa langit. Sabi niya, Panginoon, ako po ay isang makasalanan. No, isang makasalanan. Nandoon na yung restitution dito. Ako po ay isang makasalanan. Hindi ako karapat-dapat. Di ba? Yung tagpo ni Sakeo at ni Jesus,
Noong inayahan ni Jesus, si Zaccheo, na makituloy sa tahanan ni Zaccheo. Anong sabi ni Zaccheo? Si Zaccheo isang tax collector. Nung nasumpungan niya si Jesus at doon tinatanggap niya sa kanyang tahanan, nandoon yung pagbabago. Nandoon yung pagbabago, inaamin niya kung sino siya. Sa kababaang loob niya at sabi niya, Jesus, kung may nadaya akong sino man, isauli ko po sa kanya. Isauli ko po. Isauli, yun yung kababaang loob. Sa kababaang loob, makikita natin ang ating kahinaan. Makikita natin ang mga kasalanan natin. At lalo't higit, makikita natin ang Diyos. Pag nakikita natin ang Diyos, sa kababaang loob natin, sa pagpakumbaba natin, makikita natin yung mga biyaya ng Diyos ay umaapaw sa buhay natin. Kagaya ng ating mahal na inang si Maria, sa kababaang loob niya, umaapaw yung mga biyaya sa Kanya. Hindi kaya ito din po ay mensahe para sa ating lahat. Isang mensahe na sa ating pakipagrelasyon sa Diyos, sa ating pakipag-usap sa Diyos, wala yung pagtaas natin sa sarili natin. Wala yung self-righteousness sa ating mga sarili. Kundi nandoon yung pakumbabaan natin para diyan makita natin ang pagmamahal, habag at awa ng Diyos. At ito namang habag at awa ng Diyos ay may sa buhay natin ito sa ating pakipagtungo sa kapwa natin. Again, sa ating lahat, dito sa kapistahan ng ating mahal na Birheng Maria, ang Birhen ng Rosario, happy fiesta po sa ating lahat at palakpakan uli natin ating mahal na inang si Maria. You raised